Dutertes are back in headlines for a lot of reasons. Mark, sa tingin mo na umay na bang tao sa mga hearings na ito? Are we reaching the saturation point or you think after a while hahanapin ng tao ulit yan? What is your read so far from in terms of public attention saturation? Sir Ronald, pwede Oo, tingin ko silent tingin ko mo. merong Magigilty certain kami sa'yo. level of certain level of umay. Pero I think yung mga revelations na mangyayari pa, things are about to get exciting again eh. So inaasahan ko na sa mga susunod na mga hearings, mga susunod na mas lalabas at lalabas eh. Habang isa-isang umaamin itong mga involved doon sa EJK at sa Tokhang nung panahon ni Duterte, mas lalong magiging exciting as we go near doon sa election sa 2025. Mas iingay yung mas iingay mas magiging exciting pa yung lalabas. Pero sa ngayon, syempre, medyo nagsasawa din yung mga tao. Tumabay pa yung bagyo. Oo, pero tingin ko, it is still the hottest show in town. Marami pa ring mag-tune in, marami pa ring manonood at aabangan kung ano yung mga susunod na lalabas dito. Yung sa Senado kaya, Sir Ronald, tingin nyo, meron kayang lalabas dyan katulad nung lumalabas sa House or baka medyo din tong mga senador? Well, tignan natin next week. No? Sabi mo nga, merong bagyo, tapos parang may dikit-dikit pa yung bagyo eh. Hindi pa tapos eh, 'di ba? So, yun yung ikalawa ay Parating. Oh. depende yan sa spin eh. Depende sa spin. Halimbawa, tingin ko hindi pa na-spin itong testimony ni Leonardo. Tingin ko very crucial yan. Mas importante yan kaysa sa testimony ni Garma, testimony ni Espenido, etc. Pero hindi pa nila na-i-spin. No? Kaya medyo slow day pa sa Kongreso. Pero kung may spin nila na yan ng maayos, lalabas na ito yung game changer. Dahil si Leonardo, yan yung susi sa lahat eh. Yan yung kernel na nagmamano ang mga chief PNP, na nagmamano ang mga general. Dahil yan yung diretsyong nakadikit kay Digong in terms of tokhang. Yan yung diretsyong naka-implementor. No? Kaya nga talagang kwan yan eh. Talagang very crucial. No? Tingin ko hindi pa na-isping maigi ng Kongreso at saka ng media. Kaya hihintayin ko yung next week kung paano yan i-spin. Ang hirap siya i-spin last week eh dahil may bagyo eh. No, may bagyo. Yun Wala nga. yung attention ng mga tao sa hearing. So it's Ngayon yung sa Senate, tingin ko ay hihintayin ng mga tao kung meron bang bagong lalabas dito sa Moto Proprio Blue Ribbon Committee hearing ni Coco Pimentel, no? Ano bang Paano kaya mangyayari dyan? Si Senator Risa na naman lahat. Siya na no? naman magbubuhat lahat niyan. Wala na namang tutulong na ibang senador. Ganun na naman ba? Well, dapat yung Malacanang diinan yung kanilang mga kaalyado, 'di ba? Di na no? Sila Jinggoy, Yan yung sila ano. yan yung usapin O eh. pag ako naging senador, lahat ng hearing ni Senator Risa Oh, samahan ko. yun yan ang yung alam ko sasabihin mo eh. Ay, ano ba na itong mga senador actually natin? actually yan trabaho ng opisina ko. Under kasi namin yung PLLO, no? Yan yung Blanc de Mayo legislative ba to? liaison, Sino ba to? legislative PLLO. Walang tao ngayon yan eh, Yun no? nga, sino ba exactly? Dati yan nung panahon namin, ang under ko diyan si Mamba. Ako yung head, ako yung secretary, yung USEC ko si Mamba. Yan yung nag-liaison ng Malacanang sa Senate at saka sa Kongreso. Pero dahil hindi naman ginagawa ni Mamba yung pagliason, ako yung nagli-liaison. No? Kung halimbawa, meron na gusto kang ipagawa sa senador, may gusto kang ipatigil na sa isang congressman, no? Tatawagan mo yan, kakausapin mo, no, etc. etc. Yan yun eh. Halimbawa, Wait, Sir Rod, do you think, I mean, wait. This like Italian mafia calling, hello, my friend. I heard you have a good, nice shop down the road. I would be sad if something happens to it. Come on, my friend. I well, care it for was you. it's more formal eh. It's the liaison dahil halimbawa yung LEDAC, yan yun, yung LEDAC, yung priority bills ng presidente, diyan ginagawa, 'di ba? Hmm. Or mga troubleshooting, 'di ba?
diyan ginagawa, no? At iba pa na baka iwan na lang natin sa kasaysayan, no? Pero officially, ang ginagawa ng PLLO, yung priority bills ng presidente ay paano ba ginagawa ng Kongreso at saka Senado, no? Yan yung tinatawag na legislative liaison. Pero may Mm. component kasi yung opisina mo na tinatawag special concerns. Ang ibig sabihin niyan, yan yung kung anong gustong ipagawa ng presidente. Halimbawa, kung natutulog sa pansitan, yung mga kaalyado mong senador, medyo gigisingin mo. Medyo gigisingin mo, Mm. Hoy, Pitik-pitik mo. gising! No? Pitik-pitik. Gaganunin mo, no? Oh, so ganyan 'yon. Eh ngayon wala 'yan eh. Walang political affairs, walang hindi ko alam kung may PLLO. So hindi ko alam sino gumagawa niyan, no? Dapat halimbawa kung may ganyang importanteng hearing, no? Dapat stand up and be counted ang mga senador. 'Di ba? Dapat lahat sila nandiyan eh. Lalo na importante 'yan for the boss of bosses, no? For the president, 'di ba? Importante 'yan eh. Ba't wala kayo diyan? Ba't wala kayo dyan? Diba? So, yun yung mga nakikita kong vacuum o kahinaan ngayon na sana ay ginagawa. Kaya sana si Secretary Llamas ay rehire ulit. On that very positive note, Sir Lawrence, para titignan din yung mga relo mo. Change topic. Sir Ronald, sabi mo medyo you're not feeling well. Let's keep it short. Kanina pa ako. Let's move on. Tapos si Sir Ronald, nagmuni-muni na, nagmemoir. Parang kailangan mo magsulat yung ginawa ni Sir, Alam mo ni naman, Sir Bogato. alam Ipangtapat mo ka naman kay Bogato. pag umiinit ang ulo ko, tuloy-tuloy na eh. No? Hirap eh. Kaya Pag nga hindi ka umiinit. nagre-recover, Sir Ronald. Paano ka Ganyan ang mag-recover? mga suicide bomber eh. No? Nag-ISIS. Lumalakas habang Habang ginugulpe, di galit, ba? no? Habang Exactly. ginugulpe, habang sinusugatan, lalo nga lumalakas eh. No? Lang, Sir Ronald. Kaya wag na natin sugatan si mga X-Men, mga fugitives, mga yun na yung mga mapunta tayo sa exciting part. Next topic, pag-usapan natin Bicol, Camsur politics. Let's talk about Onitsuka. Let's talk about Nike, White Jacket. Let's talk about Lenny Robredo versus Alam na This. Pag-usapan natin yan. Thank you very much. Booyakasha, let's go to the final episode. Sirain na natin lahat ng mga goodwill na na-generate natin in the previous episode and then let's create more enemies. So Mark, humanda ka na, babalik na kami sa Manila. Mas-stress ka na naman sa topic na yan. But who cares? You are a senador candidate, senatorial candidate. So Ronald, ito na. Ma-disinvite. Tanong ko lang, may tinanong akong tao, sabi ko, ganito lang, may mga tinanong ako na super team Risa sila, but skeptical pa rin sila dun sa kabila. And then when I said something about Lenny and all, I said, tapos sabi na, hindi naman magaganon si Risa kasi hindi naman talaga style ni Risa and she's a senator, ganun, ganun. Tapos sabi ko, no, I think Risa and Lenny perfectly complement each other, right? Each of them represent a certain form of progressive, liberal excellence in leadership that I think both of them are rising and the rise of Lenny and the rise of Riza at the same time, it's not mutually exclusive. I mean, the two can feed off on each other, right? And napaisip din ng ibang tao kasi yun nga, di ba, Ronald? Let's be honest, we have been critical about strategies of yung 2022 campaign, lack of mobilization of the pink movement. But at the same time, Ronald, I don't know how active you're online, but based on the reaction I'm saying, napapaiyak yung mga tao, natutotga sila, the one that got away, nagme-melancholy and all. Sabi ko, well, hindi pa naman tapos ang laban. I mean, Lenny's still around. She's still young. Who knows? She can run again. And marami naman nag-react. Hindi, Team Risa na. Sabi ko, well, best, you can have, why, the more the merrier na rising women, strong women leaders. Diba? Why not? Ron, what is your take on that? Para rin ma-disinvite ka na sa next na. Tingin ko si Risa is the kind of person, the kind of personality, the kind of politician na hindi kumakapit sa kapangyarihan eh. Ibig sabihin, sa kanya, sino ba yung makakatulong? Sino ba yung makakatulong? No? She's more than willing to defer to somebody like Lenny. No? Tingin ko hindi siya ganun eh. Na sasama yung loob niya like Oh, yung kaibigan. absolutely, absolutely. Yeah, I'm not talking about Risa. Yeah, it's about people who want Risa to run, diba? For the high. Bagaman, you know her, alam mo naman, hindi siya ganun eh. No, bagamat medyo galit si Sunny dahil hindi pa nililinaw ni Lenny ng maayos
na i-transfer mo ng maayos, no? With finality na na si Risa na yung magdadala ng baton going into 2028. Ang problema sa ating politika, wala namang final eh. Diba? Wala namang final dito eh. No? It's a combination of ambitions, it's a combination of possibilities, it's a combination of surveys, diba? It's a combination ng sino bang kalaban, diba? So maraming mga variables at play. Ang sinasabi ko lang ay kung halimbawa si Risa yung may chance para sa 2028, why not? Kung sakaling si Lenny ang may chance sa 2028, why not? Tingin ko si Risa yung huli na kokontra ron. No, hindi siya ganung klaseng tao eh. No, hindi siya, for lack of a better example, hindi Sige siya lang. parang big R at saka small R. No? Na Ronald, talaga, Ronald, oh, na-disinvite na nga tayo. merong malis eh. Tayo may Hindi, malis eh. Yung, parang driven by ambition, hindi siya Mark, ganun, no? Mark, Na, please save me. Mark, save me. Ay, hindi ako kasama sa sinabi ni yan Sir yung Ron. ano ako eh. yun, ako yung masyadong Ikaw ambisyoso. ang O, senador ka pinaka-ambisyoso, agad, walang no? iya ka. Oh, hindi siya Senador parang ka ako. agad. Hindi siya Oh. ambisyosa. Di ba? Oh, Hindi, hindi. pag hindi kita krusunada, ikakanto kita. No, ikakanto kita, sabog ang ulo mo. No, hindi ko kailangan magaling sa ano yung Oh, ano, Sir Ronald, taekwondo, okay, okay, okay na. Sir Ronald, sige lang, okay na, taekwondo, okay na. ano mga martial arts, di ba? Hindi kailangan niya. Basta iuuntog ko yung ulo mo sa kanto, Sir no? Ronald, Hindi Sir hindi, Ronald. Baka hindi ma ganun si Risa, no? Baka magising si Bato. Medyo nagpapahinga si Sir Bato. Medyo sarap buhay. Baka magising si ano, si Boy Silly. Si Urge. Yung ano yung Urge natin. No, no, no. Okay, ako naman kasi, I don't know, Ronald, you can say, eto ka na naman, Richard. Diba? I was saying, may part of me is thinking, yeah, I'm open to the idea of any of them running because you're absolutely right. If you look at Lenny's answer, she said, syempre, tututukan ko yung Naga. But at the same time, she left it open. If down the road, if there is really a clamor, I think she's open to run. Really, per surveys, at least top three shot. I mean, can you imagine a situation whereby the Dutertes are completely eliminated, right, Mark? Imagine, it's not impossible na ang mga Dutertes ay talagang pabaksakin, no? Let's say talagang the perfect storm comes, wasak sila. It's not impossible for people who are very popular at some point to be completely unpopular. Alam na alam ni Ronald yan kasi your boss used to have a 70-80% approval rating. And then the next thing you know, things have come. So you can, medyo fickle ang, public sentiment is very fickle, especially after 10 years. So in a scenario that Sara collapses and completely withdraws from the race, and good luck with Basta running for president, mukhang mayor pa lang hirap na. That opens the field, right? Suddenly the field is very open. Yes. Martin Yes. Romualdez, Rafi Tulfo, Risa. Yeah. I think once Yes. Sara is taken out of the equation, 2028 is Yes. completely open. Discussion, right? Yes. Kung halimbawa, ma-impeach si Sara, tapos yung kanyang kaalyado at You saka won't be yung able to. ay either makulong dito or mapunta sa ICC, no? Wala na, hindi na variable, hindi na factor yung mga Duterte. Yeah, she'll be So, disqualified from running for office. Hindi na ipapasa no? Hindi na ipapasa kaya permanently. Basta Bongo is kailangan. not. He doesn't have it. I think, Mark, we have to be realistic. Wala. Hindi nga siya mananalong mayor eh. No, hindi nga siya mananalong mayor sa Davao eh. So mag-open talaga yung fields. Sabi mo nga, Big R. Ngayon, on the horizon, baka may mga sumulpot na white na black swan. No? Hindi lang yung nakikita natin ngayon. Usually kasi Ronald Llamas. usually kasi history has a way of playing tricks at us eh. Yung hindi mo inaasahan. Like Pinoy. No? Kahit ako, close ako sa kanya, never expected him to be a presidential candidate or even a president. Di ba? So mga ganun ba ng mga bagay? May mga ganyan na nangyayari na handa tayong ma-surprise ng kasaysayan. Minsan kasi the well-laid plans of mice and men never happen eh. Di ba? Sir Ronald, talagang poetic ka na-intimidate talaga ako sa'yo. Na Oxford man ka talaga ngayon, Sir Ronald. Yeah, I think let's keep it there. It's okay na. So in short, wag kayong mag-thought ka. Hindi pa tapos ang laban. If anything, who knows? 2028 could end up on the Yes. most exciting and open field. That's what I'm saying. Kaya actually na-excite ako. I'm suddenly excited for 2028. Like, who knows, Uh, right? Na yung mga forget about Lenny. Who knows who else na great progressive leader could be in a good shot at that. Last part of our be discussion prepared. for Be good. prepared to be surprised. And all of this will happen in a few months.
No? Although It hindi won't ako happen in it won't happen in a few months. a few months. But speaking of few months, I'm not very optimistic about US elections. Baka manalo na si Trump, but never mind. Mark, last point para pahirapan ka rin namin ng konti. Kamusta ang Manila? Mm. Manila, Manila, Manila. So far, birthday ni Isko nung isang araw, so happy birthday. So wala ding masyadong ano dahil bagyo, wala masyadong mga ikot, wala masyadong mga balita. Pero si Pero ano, Versosa, di pero ba? Si Versosa is going crazy. I'm hearing everything. oh, Everyone is talking about Versosa. Yung namimigay ng right and left. Talo pa yung ano, yung nasa boat buying. Ito medyo ano na to eh. Kabuhayan showcase sari-sari ano mga next level na Lamborghini. in fairness, magaling yung kanyang social media. Sinasabi ko nga, mas magaling pa kaysa dun sa incumbent ngayon kay Mayora Hani. So dapat tignan niya nung kampo nila Mayora Hani, bakit sa social media na nauunahan pa sila nitong si Sam. Pero sa ground kasi, yun ang problema ni Sam. Talagang hindi pa masyadong ramdam sa mga barangay, sa mga ano. So if you're looking from the outside, makikita mo, lumalakas si Sam, lumalakas yung ano. Pero pag magtanong-tanong ka sa baba, sa mga barangay, sa mga tao, it's still Isko Moreno laban kay Hani Lacuna. Ground game eh. Pero Ground of game course eh. that could change. That could change in the coming months. Kung tutuloy-tuloy ni Sam yan, kung masisipagan pa niya and ano. Pero I'm seeing some people na yung iba mas prefer nila si Sam kaysa kay Mayora, parang ganun, may mga ganung ano. Pero so far ingay lang sa social media eh. Kasi I'm asking yung mga candidates ni Isko sa District 4, yung distrito mismo ni Sam Versosa. Hindi pa rin nila maramdaman eh. So siguro pag naramdaman nila, doon pa lang, pag nalagpasan niya siguro sa survey si Mayora Hani, then maybe we could start looking at it more as a bigger threat. Pero kahit nga mismo doon sa distrito niya sa Sampaloc, hindi pa ganun ka Oh. So enough to call it a threat. lots of noise, but not yet Oo. significant change on the ground. Yeah. Mahalaga yan Siguro kasi if si Mayora lang yung kalaban niya, baka mas ano, pero yun nga, of course, si Isko medyo ibang level. matagal-tagal na yung pinagsamahan sa mga taga Manila. So, yun. Yung ground game, no? Sir Ronald, is the Cayetano race drama gonna be more dramatic than Manila? Is there gonna be any race that is gonna be more dramatic than Oh, the race in Manila? not very dramatic. Dahil parang, yes, merong conflict. Tingin ko yung conflict will be settled next election in 2028. So ngayon, mag-iiwasan sila. Mag-iiwasan sila. Oh, diyan So kayo, dito ako. nag-tactical retreat. Oh. So, pero ikwan muna natin. I-defer muna natin yung ating fundamental conflict. The fundamental conflict won't disappear. Pero magkukan muna sila. Dito kayo, dito ako. So iiwasan nila. Mas proxy ng mga bakbakan. Oh. Yun nga eh, Sino proxy ba war. makakalaban ni Dino for Congress? Sino ba makakalaban ni Pam? No? Ganun lang. Mga medyo, hindi pa nga major proxy fight. Mm. We discussed Bicol a little bit. Is there any other provincial race that we have to look at? Obviously, Davao, we have been discussing Davao for quite some time. Nagagalit na ng tao, ba't purong content daw natin, Duterte Davao, Duterte Davao? So sabi, sige, hintayin natin, mahiring din si BBM. Pag-usapan Well, natin. yung Pampanga, bumalik si Among Ed, di ba? Kalaban niya uli yung mga Pineda. Although I think ko it's very uphill yung laban niya. Vice Iba yung yung tinakbo na niya, no? Vice Governor muna ngayon. vice. Iba yung kanyang unang laban eh. Yun talagang punong-puno ng optimism, punong-puno ng energy, no? Pero after noon wala na eh, no? Parang si Padaka sa Isabela, nung una siyang lumaban, punong-puno yun eh, pero nawala na eh. So, I doubt kung yung sana, ako, I would wish them luck. Pero sa basa ko sa ground at saka sa usapin ng mga variables in terms of winning, parang medyo mahirap. May nagtatanong ng Laguna, nakasampung text na. Is there anything going on in Laguna that worth discussing? Yeah, exciting yung race. Yeah. It's a four-way race. Kasi yung asawa nung incumbent, si Yeah. Hernandez, yung babae. Tapos kalaban si Elvis, si Idol. si Congressman Dan Fernandez. Tapos si Sol Aragones. Aragones and yung Vice Governor